O mas lalo nating galitin yung taong bayan. O bukod diyan, o dito naman tayo sa ano, sa NAIA. Tayo na malaping uuwi ngayong Pasko. Maraming uuwi ngayong Pasko at maraming mga magbabakasyon ngayong Pasko, kaya po ano, sinasabi na po natin sa mga Pilipino na pag-uwi niyo ng Pasko, kawawa kayo. Papasko sa mga pamasko. Anong papasko? Papasko sa mga pasahero. Oy, may pamasko daw ang NAIA. Puta, anong pamasko nyo? Ipis, daga, surot, tsaka walang kuryente, tsaka mainit. Ano pang pamasko nyo? Sa mga uuwi. Ninyo, meron pa kayong ganyan? Wala namang mahal na parking. Ano ba mga pamasko nyo? Mga buwisit kayo? Sige, pasok. May pagbabago raw na mararanasan sa NAIA. Pagbabago daw sa NAIA, dapat yung NAIA pasabugin yan. O yan na, tingnan nyo mga uuwi ng Pilipinas, putragis, uwi ka pa naman, di ba? O meron daw pagbabago dyan sa NAIA. Putangin lang yan. Yung mga eroplano daw, pag lumapag dyan, nakataob na. O, tsaka, tsaka yung mga pasahero, putya, nakatayo na, wala na daw upuan. O, may mga pagbabago. Ngayong magpapasko. Sa ngayon, dumarami na ang mga pasahero sa paliparan. Nasa frontline ng balitang yan, si Gerard de la Peña. Mahahabang pila sa check-in, immigration, hanggang sa final security check. Ganito ang... Ano ba yung immigration natin sa Pilipinas? Ito, alam mo, sa totoo lang, ang dami talaga. Meron pa tayong ano, yung eGov, yung kailangan mong i-update doon sa app nila sa kapupunta. Alam mo, sa totoo lang, ano yun eh, masama yun eh. Yung ako kung saan ako pupunta, wala kang pakialam. Meron akong visa, lalabas sa punta ako ng Amerika, wala kang pake. Talaga doon, ilalagay mo lahat. I-update mo yung iyong travel history, yung eGov. Pagkatapos noon, pipila ka sa immigration. Pagdating mo sa immigration, putang daming hanapin sa'yo. Saan punta? Anong ganyan? Ba't ka punta ron? Kailan ka punta? Pero balik. Ang daming tanong. Ang dami, sobrang daming tanong. Dumating ako dito sa Amerika. Pagdating ko sa Amerika, pagpila ko doon sa immigration. Sabi ko, welcome to America. Sabi niya, so, tinignan, kinuha niya, passport please. Sinabi lang niya, so what's your purpose in going to the States and coming here? Ganyan. Sinabi ko lang na I'll be receiving an award. So, congratulations. Ganun lang. Congratulations. Welcome to the US. Ganun lang. Alis. Kasimple-simple. Diretso na. Hindi ko pa nga yung mga kasi akala ko tatanungin ako sa mga accommodations ko. So, where are you gonna stay? Who's gonna fund your stay here? Blah, 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 blah. May kakilala ka ba rito? Di ba usual? Ganun. Walang ganun. Pero sa Pilipinas, putang lalabas ka, ang hirap-hirap. Kala mo nag-a-apply ka ng trabaho. Kala mo humingi ka sa kanila ng pamasahe. Kakapal ng mga muka. Baryo ng mga pasahero sa Ninoy Aquino International Airport tuwing peak season, gaya ngayong magpapasko. Sa pangkaraniwang araw, 120,000 ang pasahero sa NAIA, pero umaabot na ito ngayon ng halos 150,000. Kaya si Rose na ihahatid ang asawang nagtatrabaho sa Singapore, nasa airport na, alas 2 pa lang ng hapon, kahit alas 8 pa ng gabi ang flight. Diyan sa immigration, di ba? Matagal ang interview dyan eh. Sobrang haba ng pila. At diyan sa pag-check-in din ng mga gamit. Si Charmaine naman, napapunta sa Davao, ramdam na ang dami ng pasahero sa NAIA. Walang upuan. Gaya nito, nag-aantay na naman kami Ang ina, mo parang palengke. Saan ka makakita ng paliparan ganyan, parang palengke? Ano mo, pinagalitan ako dito sa San Francisco, paglapag ko, huminto ako, tapos nag-cellphone ako. Sinigawan ako ng security. Huy! Sabi sa akin, sigaw, siyempre nag-message ako. Siyempre, paglabas ko ng airport, wala na akong internet. Di siyempre, habang nasa loob ako ng airport, mini-message ko si Randel. Randel, dito na ako, lumapag na ako. Kasi may free internet sa airport eh. Paglabas mo, wala na. Tayo na, paano kami magkikita ni Randel? Tama? Sinigawan ako, pinagalitan ako. Huy, lakad! Hindi ka pwedeng huminto. Kailangan mabilis. Hindi naman ako nagkukos ng traffic. Ako lang naman mag-isa. Ayaw nila, gusto nila, lumayas ka na. Lumabas ka na. Pumunta ka na. Ganun sila, ayaw nila nung cellphone. Tumabi pa ako nung nagsa-cellphone ako. Pinagalitan ako. Sabi ko, ano ba to? Sabi po, tragis. Hoy! Sabi nung Hoy! Nagawa mo dyan?
Sabi sa akin, "Puta Amerikana ha, ang galing nga mag-Tagalog." Pagtitiyak ng New NAIA Infrastructure Corporation na may hawak ng operasyon ng NAIA, may mga mararamdamang pagbabago sa Marami na kami naramdamang paggagago diyan sa airport. Dahil magnanakaw diyan. Ang daming magnanakaw, ang daming bulok-bulok yung mga pushcart. Isang gulong lang yata gumagana, ang hayop na yan. Conveyor belt. Putya yan. Yung, alam mo yung conveyor ng ano? Alam niyo yung conveyor ng yung sa mga umiikot-ikot ng sa mga bag. Sira yung conveyor ng Cebu Pacific. Yung ano yun na yung, di ba, pag check-in ka, lalagay mo yung bagay mo, tapos aandar na yung bagay mo, pumunta sa aeroplano, tangin na sira. Saan ka makikita ng airport, puta sira yung ano, conveyor. Kaya nga, pag nagpunta ka ng ibang bansa, nag-Cebu Pacific ka, no, pumunta ka ibang bansa, nakauwi ka na. Nakabalik ka na ng Pilipinas. Pugay mo, hindi mo, nandun pa rin sa airport. Totoo to ha. Totoo to. Oo, kaya nga alalang-alala yung mga ano, ang daming reklamo ngayon sa Cebu Pacific na ilang araw na sila nasa destinasyon nila, pauwi na sila, yung mga chinek-in nila na bagahe hindi pa dumarating. Ay na ganun, yun luggage carousel, hindi na, basta yung conveyor. Carousel yun eh. Conveyor tawag dun eh. Oh, aquadus. Oh, but anyways, putang ina niyan, sobra-sobra yan, di ba? Christmas season Oh, 2020. meron pa, may kumakalat pa sa TikTok yung lalaki nagti-treadmill doon sa ano para lang umikot yung ano yung carousel ng mga bagahe, ang bibigat ng mga bagahe. Ang ganyan din sa Pilipinas, akala mo parang mas maganda pa yata yung airport sa Africa sa atin eh. Will be at least 50% improvement. Ulol. Putay na, wala ka pang ginagawa sa airport. Nagmahal ka na ng singil. Ramon Ang, akala ko pa naman makamasa ka. Yung pala, isa ka ring ganid sa pera. Over last year, customer experience. 50% customer experience na bad experience. Sabihin nyo, customer good experience dapat. Hindi yung customer experience. Putang customer experience dyan, lahat masama. Oh, lahat masama. Buwisit, pagpasok mo, ang init. Pagod ka, walang upuan. Tapos ang haba ng pila. Sabi ko nga sa inyo, ang oras ng biyahe mo, halimbawa, pupunta ka lang ng Ilocos, 1 oras lang yan. Minsan, punta ka ng Cebu, ilang oras lang yan, 1.5 oras. Ganyan lang ang biyahe, pagka dito local. Tayo na yan. Alam mo kung ilang oras ka sa airport? 5 oras ka sa airport. 5 oras ka sa airport, tapos 1 oras lang yung biyahe mo. Saan ka naman? Para ka rin nag-bus. Nagbiyahe ka rin ng 6.5 hours. Nagbiyahe ka pa EDSA, papunta ng airport. 2 oras din yun. Tamantakin mo, ganun ang kalaking oras na wala sa buhay mo dahil sa pesting sistema dyan sa airport niyan. ay 3 oras bago ang schedule ng flight pa pwede magbukas ang mga check-in counter. Ngayon ay pwede na raw itong mas agahan pa ng mga airline. Magdadagdag din ng mga otoridad ng immigration counters at immigration officers. Kung hindi kayo makikipag-doon, wala nang magagawa. Kung kinakailangan dumating ang time, basta kayo ay hindi na namin i-renew ang license nyo dahil ayaw kayo sumabay sa amin para mapaganda. Gago, palitan nyo kagad. Tayo na, ang ginawa ni PRD, ganyan nun eh. Lahat, palitan! No, ganun kay PRD. Lahat, palitan natin. Lahat ng mga, ano dito, service providers, palitan. Madami dyan. O kita mo, nagtinuan. Paano ni PRD, may ganito? Wala. Tapos ngayon, tatakutin mo, hindi namin i-renew yung lisensya nyo. Tangina, hindi, palitan mo kagad. Ganun, hindi yung ganyan. Gagawin natin ito. Ang Office of Transportation Security naman, ipinasa na sa NNIC ang deployment ng tauhan na mag-i-inspection sa mga bagahe. For the December holidays, asahan nyo, yung mga x-ray business na yan, magiging operational yan. Nilalaparan na rin ang mga kalye sa paligid ng mga terminal para iwas traffic. Ito yung isang bahagi ng parking area dito sa may arrival area na NAIA Terminal 3. Ginagawa ito ngayon para maging bahagi na ng kalsada na magagamit ng mga sumusundo ng pasahero dito sa NAIA Terminal 3. Balak din kasi ng San Miguel Corporation na maglagay ng dagdag na exit mula doon sa NAIA Expressway papunta dito sa Terminal 3. Kaya kailangan talaga ng ganitong kalsada para sa inaasahang Ina niyan, hindi namin kailangan yung kalsada, kailangan namin yung serbisyo dyan sa airport. Ay, kalsada na sa labas yan eh. Kailangan yung sistema sa loob yun ang maayos. Kailangan mabilis, kailangan malamig, gumagana yung mga CR, yung mga walkalators, dapat gumagana, escalators, lahat.
dapat maayos, mabango para naman at least pagpasok ng mga turista o paglabas ng mga turista, tanggal naman yung kanilang stress, 'di ba? Problema, Diyos ko po, hindi natin alam anong priority nitong mga tukmol na ito. Yan ang Banateros, walang inuurungan. Pag tama palakpakan, pag mali ay babanatan. Yan ang Banateros, boses ng ordinaryong Pilipino. Banateros ay walang makakaawan. Walang inuurungan, Banateros ay tinutulungan. Mga ordinaryong Pilipino, bawat mali tinututukan. Handang ituwid mga baliko, kasagutan sa tanong matino.